Hello mga pare ko, ngayon nga pala magluluto kami ng chiffon cake. Ito mga pare ko, hindi kami marunong talaga gumawa ng ganito ha. First time lang namin gagawa ng ganito. Ay, nag-rib lang talaga kami dito sa chiffon cake. So nag-ambag-ambagan na kami magkakapatid para makabili ng mga ingredient. Don't worry, marami rin naman kami magagawa. Dahil ito nga lang pala yung mga ingredient na kailangan natin. So mga pare ko, kung mayroon na rin kayo sa bahay, mas maganda. Itong large egg nga pala ang sineparate namin sa dilaw dito. 1/2 cup of vegetable oil o kahit mantika lang. 1 tablespoon of vanilla. Pare ko, okay lang kahit walang vanilla pero mas mabango kasi kapag mayroon neto. 1 cup ng milk. 1/2 cup of white sugar. Pare ko, mas maganda kasi white sugar lang para puti talaga ang chiffon natin. 1/4 tablespoon ng asin. Mas maganda kung iodized salt pero rock salt lang meron kami, sorry. And then 2 cups of cake flour. Mga pare ko, cake flour talaga ang nilagay namin dito. Hindi pwede siyang all-purpose flour or whatsoever. Nang sa ganun, magiging floppy ang ating chiffon cake. Mga pare ko, mura lang din yung ganitong cake flour kung magtatanong po kayo sa mga palengke. Tapos, i-mix-mix lang natin lahat. Mga 2,000 mix ang gagawin natin dito. Huy, hindi ganun. Then pare ko, kapag ganito ng consistency ng iyong liquid mixture, okay, then proceed tayo sa meringue. Huy, bali ito yung parang icing na ilalagay natin sa liquid mixture na ginawa natin before. Wow, English before. Sa paggawa nitong meringue, bali pagsasama-sama lang natin yung egg white na sineparate natin kanina. 3/4 cup of white sugar, 1/2 teaspoon of cream of tartar. Mga pare ko, mahalaga tong cream of tartar kasi ito yung makakapagpalas ng ating chiffon cake. May ko lang to, hindi ko lang sure ha. Dahil nga, sabi daw nila maasim daw tong cream of tartar. So, yun nga, baka ito yung nagpapalas ng ating chiffon. I-mixer lang natin ng bonggang-bongga. Dapat ganito na ang consistency nito. Dapat hindi na siya nalalaglag doon sa may mix. And talaga parang sticky na talaga. And then ganito nga nangyari sa amin pare. Nilagay nga namin yung meringue doon sa liquid mixture na inano namin. And then hinalo-halo. Then na-realize namin mas mabilis kung ilalagay namin mismo doon sa meringue at dahan-dahan namin i-mix ang liquid mixture. And ito na nga yung mga katuwang natin sa ating pagluluto. And then syempre kailangan simutin natin yung liquid mixture na yan. Syempre sayang din yan, aalsa pa yan din. I-mix natin mga 275 ml. Walang ganun. At inayos na nga namin baking paper dito sa molder para mailagay na rin tong ating liquid mixture. Diba siya? Dapat ganyan ang consistency mga pare ko. Dapat medyo sticky pero hindi siya totally sticky. Basta, uy, ano ba? Hirapan na mga pare ko. Kayo na bahala kayo na bahala umintindi sa akin mga pare ko, pasensya. Pero kung may mas malaki pa kayong molder, mas maganda kung may mas malaki kayong molder. Kasi dito, medyo maliit lang ng molder na. Bali, yung sasakto lang din sa oven na binili ng ate ko nung Pasko. Huy, mamayabang ka. Bali, story time lang tayo. Ng December kasi, matagal na actually talaga namin plano na bumili ng oven. Pero talaga naman, ayun na lang talagang niregalo ng ate Wilson namin sa buong pamilya namin itong oven na to. Kasi, ay nako, ang ganda talaga ng standard ng oven na nabili ng ate ko. Mga pare ko, after natin ilagay ito sa molder, kailangan natin itaktak to. Yung sa ganun, mawawala ang mga bubbles sa pula neto na makakapagpapangit ng ating cake. At gumagalaw nga dito yung lamesa habang tinutok-tok ko. So, wag na natin iharap. So, ready na to pare ko. Bali mga pare ko, dapat preheat na tong oven na. At naglagay kami ng isang basong tubig at pumutok nga dyan yung lagayan namin. Kasi nga first time kami nagka-oven. Wala kaming alam paano gumamit ng oven. Pinasok nga yung tray, no? Kahit ilalagay pa namin to ginawa namin. So, struggle lang ate mo dyan sa paglalagay dyan sa oven kahit mainit. At baliktad nga at hindi siya ka-asya. So, inikot pa ng ate ko. Diba? Na-adjust yung tray. Dapat talaga nakalabas talaga yung tray bago pinasok to. Pasensya na kayo mga pare ko kasi first time lang kami nagkaroon. Okay? So, ganito pala talaga dapat. Dapat iplalabas and then ipapasok mo na yung ginawa natin. Bali, sinet lang namin ito ng 30 minutes and then 170 ang temp neto. Okay na guys. Wala na! Konti nung banana cake. Hindi naman parang excited kami nung tumunog na yung oven. Masaya lang talaga kami na parang perfect na talaga tong ginawa. Bali, nakatatlong beses kaming tingin dito. Gawa kasi nung una ay nakat 120 temp lang pala ang nailagay namin. Pero nang sinabi ko na 170 talaga yun, ayun, nag-brown na siya. Add kami ng 5 minutes or 10 minutes dyan kanina para maging lutong-luto na yung loob niya. And so far, tuwan-tuwa na kami sa outcome. And tatanggalin na nga natin sa molder and this is it, ang ating chiffon cake.
First trial pa lang namin yung mga pare ko, kaya huwag kayo masyadong mambash, ha? Ang importante kami lang kakain neto. Hindi kayo makakatikim, be. Hanggang tingin lang kayo, be. Sa dami talaga namin dito, mga pare ko, talaga naman. Kulang na kulang pa to sa amin. Sobrang excited namin dito. Hindi na namin hinanap yung kutsilyo. Tinididor na namin. Ano daw? Tinididor. Let's eat. First bite. Test na tayo, mga pare ko. Yun, napakainit. Sarap. Unang kagat, paso. Ang init niya, mga be. Oh, so fluffy. First time, mga pare ko, ang sarap. Ang fluffy niya, grabe. So, ikaw nanonood, pare ko, gumawa ka na. Now na.